Andito tayo sa Los Amigos Tugbok, dito pa rin yan sa Davao City. At ang ating feature story ay kakaiba rin, no? Kasi pag nandito ka sa Davao, ang unang isipin mo lagi ay orchard, durian, mangustin, marang, etc. No? Orchard. Pero yung feature natin ngayon ay kakaiba kasi ang kanyang business ay hito farming. Alam naman natin na yung mga taga Davao mahina kumain yan ng freshwater aquaculture species kasi nga abundant dito yung mga species na galing sa dagat. At the same time, meron din siyang business na piggery at itik. Medyo high-tech din siya kasi ang itik niya ay yung itik Pinas. So gumagamit na siya ng technology para sa mas magandang production. I-meet natin si Sir Dirk Nobles, yung may-ari ng farm. Sir, thank you sir. Pumayag kayo na madalaw namin kayo dito sa Davao. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Anong gusto mo kainin? Duyaya. Wow. So ito po yung duyaya. Ito yung aming favorite na natikman namin dito sa Belvis Farm. Dito lang yan. Punta ka sa downtown, wala, negative. Ito po yan. So kung gusto yung kumain talaga na masarap na durian, na totoong masarap, na hindi ka lulukohin, dito lang yan sa Belvis. Diyos ko, mauubos ba natin to? Hindi na ho siya nag-gloves kasi expert. Kita ko sa inyo yung heart shape talaga ng bigay. Ito lang yung signature shape. Wow. Heart shape siya. Duyaya. Heart-shaped durian. At dito lang yan sa Belvis, may duyaya. Okay. Ayun yung nanam, masarap din yung nanam. Dito na muna tayo. Ito muna. Okay lang. Baka hindi Huwag na lang. maubos. Kasi namamabos ako. Hindi na maubos. Ang lasa. Sarap. Mas masarap. Lamig. Doon sa akin doon, fish pan, mga hito, tapos ducks. Basta. Yes, sir. Nag-okay na sila, sir. Ito, puro fish pan. Actually, itong isa dito sa kabarkada ko to. Oo. Oh, kaya 30 plus yung fish pan niya. Ang dami. Oo, 34. Ito kaya red, yan, dugo ng manok. Ay, yung pinakain, sir? Oh, pa lang, pinapakondisyon ba yung yung lupa. Saka siya lalagyan ng ng similya. Ah. Once na pag nag-green na yan, pwede na siya lagyan ng As in dugo lang talaga yan, sir? Oo, dugo. Parang pangpatubo ng pagkain? Oo, pampatubo ng pagkain. Ang ganda, oh. Water lily. Tapos dito yung mga mga breeder, mga nanay, tatay, lahat ng isda dito. So, malalaki yan, hindi pa lumabas yung iba. Mamaya makita mo yung Kaya rin nag-hatchery ng dati fingerlings siya, sir? nagpapahatch ako. Ngayon, hindi na ako nagpapahatch. Yung kasamahan ko na dito, yung katabi. Oo. Kukuha lang ako sa kanya ng fingerlings. Grow out ka na lang? Oh, grow out na lang.
Ito yung dito kayo sa sa bahay kubo. Ayun. Ayan. Ito yung tutulog yung mga tauhan ko. Ito yung anak na itlog ng bibe. Bibe. Oo. Ngayong araw na nakuha. Andito tayo sa Los Amigos Tugbok, dito pa rin yan sa Davao City. At ang ating feature story ay kakaiba rin, no? Kasi pag nandito ka sa Davao, ang unang isipin mo lagi ay orchard, durian, mangustin, marang, etc. No? Orchard. Pero yung feature natin ngayon ay kakaiba kasi ang kanyang business ay Hito farming. Alam naman natin na yung mga taga Davao mahina kumain yan ng freshwater aquaculture species kasi nga abundant dito yung mga species na galing sa dagat. At the same time, meron din siyang business na piggery at itik. Medyo high-tech din siya kasi ang itik niya ay yung itik Pinas. So gumagamit na siya ng technology para sa mas magandang production. I-meet natin si Sir Dirk Nobles, yung may-ari ng farm. Sir, thank you sir. Pumayag kayo na madalaw namin kayo dito sa Davao. So kagaya ng nasabi ko nga, Hito yung isa sa farming venture ni Sir Dirk. Sir, bakit naman Hito yung inumpisahan mo dito? Actually, lang ako yung naghahanap lang ako ng leisure after retirement. Retirement. Oo. Ano ho kayo dati, sir? Navy po, Philippine Navy. Navy. Oo. Okay. Then, pag retired ko, nag-start ako sa Hito farming. From dito na place, 13 fish pond plus nagdagdag pa ako isa doon sa Grisland ng 5 fish pond. Pero ngayon, i-stop ko na doon. Dito lang ako focus. Concentrate ka na dito sa area na to. Pero nung una, okay pa yung ang business sa Hito. Pero ngayon medyo naglaylo sila. Kaya nagdagdag ako ng piggery at saka itik. Yung itik. Itik Pinas. At saka goat din, mga kambing. Sir, puro aquaculture at livestock yung livestock, expertise mo. Okay. Sir, bakit itik Pinas naman ang ginamit mo? Mas sa itik Pinas kasi sa research ko, mas maraming egg production. I see. Kaysa ibang itik. Variety ng itik. Maganda naman, sir. Okay naman. Actually, trial and error lang ako pero sa na-prove ko din na mas okay pala to, mas marami palang mas may kita pala. Mas maganda ba, sir, na marami kang venture from Hito to itik to babuyan? Babuyan. Pati kambing. Usually, Kambing. Pag naubusan ako ng feeds, wala akong pambili. Ay yung sacrifice yung mga kambing, benta. Ganun lang. Kasi yung Hito, dati monthly ako nag-harvest. Ngayon, siguro, na lang, pambira na lang. Kasi konti na lang yung inaano ko na fish pond. Tapos, ang itik is daily. Parang daily income. Tapos, So, parang meron kang pang matagalan, meron kang pang daily. Pang daily. Tapos, sa pigs naman, ang pig is monthly din. Bultuhan din ang kuha ng mga buyer. Sir, hindi ba mahirap maghito dito sa Davao? Kasi alam naman natin, sir, diba? Pag mga taga Davao, hindi yan masyadong kumakain ng mga freshwater aquaculture. Pero yung iba na, marami namang gustong kumain ng hito. Masarap siya pag na deep fry at saka na ihaw or ginataan. Yan, masarap. So wala na rin problema. Walang problema. Madaming market. Okay, sir, mag-start tayo mag-tour. Ito yung yung mga koi. May laruan mo lang to, sir. Laruan. Tapos yung malaking isda dyan. Uy! Ano yan? to? Yung pako. Yung pako na, tawag dito, nabibili sa mall. Yung pako fish. Kinakain din, sir? Sa Luzon, nag-produce na yung La Union yata o something sa parting norte, yung ganyan, kinakain na. Pero ang mukha niyan parang pumpano. Pero sa'yo, laruan mo to? Pet ko lang yan. Pet lang. Bigyan ko ng para lumabas, makita Sige, mo yung, tingnan natin. makita mo yung mukha. Bigyan ko ng feeds. Mag-asawa, sir?
Oh, male, female. Actually, 10 yan sila. Yung iba na disgrasya, namatay. Hindi ko akalain na lalaki pala ng ganun kalaki. Actually, parang ang laki niyan is parang 10 pesos lang siya. Yung 10 pesos na coin. Nung nabili mo? Oh, nabiling ko. At saka 10 pesos din yung halaga. Isa. Tapos nilagay ko lang dito. Oh. Ito na sa 1 year na. Kaya yan. Oh, ang galing. Ang laki siguro. Yung isa niya nasa 5 kilos. Sabi nila, ano daw yan? Ano ng pirana? Kasin. Parang kasin. Ang busog yata. Pinakain Busog. yata ng... Diyan ka, baka pumunta siya dyan. Parang imbakan mo rin ng tubig to, sir. Oh, imbakan. Itong tubig galing to sa ilalim ng lupa. Yung mainom to siya. Ah, Oh, okay. flowing. Mm-hmm. So, dito ang tubig walang problema kaya okay lang okay lang fish pan. Mm-hmm. Actually, gusto ni Mrs. Pag pumunta si Mrs. ito, lagi yung napagtripan, iiskabit sila lang daw. Iskabit sila natin yan. Sayang, wag. Sir Derek, ilang taon ka na ba? Ba't nag-aga mo yata nag-retire? 48 na ako ngayon. 48 ka na. Ilang years ka in service? 22. 22. Ilang years ba yan bago ako pwede mag-retire? 20, pwede na. 20 Oh, pwede na. retirement. Early Oh. retirement na yan. Ayan, mukha niya. Ayan ang yung mukha niya. Oh. Yung pala, mamahalin pala yan. Oo, parang naging monster fish na. Pero sabi nila, mas lalaki pa daw yan. Lalaki pa. Siguro abot sir, ng pag 1 nasa meter. lupa yan, mas malaki pa. Oo. Itong koi, dito lang dito na hatch. Actually, yung ano ng koi, nagpa-hatch kami ng koi. Tapos, ayun, isang fish pan, nilagay ko lahat. Puro koi lahat. Tapos medyo, ayun, binenta. Tira lang akong konti para... Namili ka lang, sir. Oo. So, pwede rin. Oo, Pagkakitaan pwede din. pagkakitaan din. Pero, hindi masyado, kasi, bibili na ng mura. Siguro matagal 3 inch siguro, 2 pesos, 3 pesos lang. Okay, sir. Move tayo. Saan tayo? Saan mo gusto, sir? Itong mga to, ano Ano mo to? to, sir? Yung pabo. Pabo. Oh. Yung nanay niyan is, tawag dito? Parang native. Tapos yung tatay niya, yun yung parang hybrid na broad-breasted. Na pabo. Oo, Lapitan pabo. nga natin yan, sir. Ikaw din nag-i-incubate niya, sir? Wala, hatch natural dito lang? sa farm. Oh. So, ito yung pabo. Tapos yung tatay niya yan. Oh, tatay. Yung tatay. Tapos may mga gansa, Gansa. pato, Ato. Yan, Peking duck. peking duck. Oh, ito. Peking duck. Pararamihin mo rin, sir. Oh, pararamihin sana, pero kaso yun na kuha ko, puro lalaki lahat. Oh. Saan galing? Sa, dito sa Cotabato. Cotabato. So, okay ka lang dyan? Ano gusto mong sumama? May, internet? Parehas din kami, meron din akong durian, pero native siya. Native na durian to. Sige. Ito isa, langka, binabalot namin para Kailangan talaga balutin, sir. balutin. Tapos may pailan lang ka mga citrus. Oh, citrus. Ito parang mandarin ang tawag sa amin. Mandarin. Oo. Ang tawag sa inyo nito, parang yung iba kasi dalandan, ito iba. Tapos paano kainin to? Hindi, Parang yung iba gino-juice, yung iba parang orange din siya na Sayang yung iba nalalaglag. Ito buksan natin. Pag nalaglag, hinog. Oh, hinog siya pero matigas. Yan. Ganyan siya. Siya orange na Pero masarap to sa i-juice. I-juice. Oh. Sausawan, sir? Hindi. Oh, pwede din. Pero hindi siya masyadong hindi siya masyadong maasim. asim. Medyo matamis siya. Matamis. Oh. Okay. Ito na yung ko, conventional na yung pigiri ko. Ito na yung pigiri. Nag-start ako sa iyan, nilagyan ko ng net, gawa ng biosecurity. Oh, I see. Oo. Pero sira-sira na rin yung Itong isang cage bago lang na benta. Ano to, Gawa sir? ng- Itim puti. Puti. Puti.
Nabenta na to. Oo. Pero yung iba, may mga laman. Ito yung mga Pang itik December. Pinas, Oh, ito yung itik Pinas. Usually, pag Nakakalat itik lang Pinas, sila. ano yan? Ang kulay, khaki, Mm, black, gray. o gray. Walang puti. Yung pateros kasi may puti. Tingnan lang muna natin yung baboy, sir. Oo. Dito lang tayo, huwag na natin lapitan masyado. Yan. Actually, lahat ng kulungan nila may swimming pool. Yung para parang hindi mo na siya kailangan paliguan. Opo. Yan. Pag pag mainit, kukusang Kusa na siya. lulublob diyan sa tubig. Hindi kumikita ka sa baboy, sir, kasi mahal ang baboy ngayon. Mura ngayon. Mura? Oo. Sa January pang medyo mataas ang presyo. Bakit ganun? Ngayon maraming nagbentahan kasi December. Pero pag maubos ang stocks, yun, January. Ito Sinong buyer mo? Marami ding Mga bihero rin? biyahero din. Yung iba, yung nagkakatay mismo, isang batch na kinukuha lahat. Kunin na niya lahat. Kunin na lahat. Nagkakatay sa palengke, sir, ganyan? Oo, kakatay sa palengke. Kasi ito, mga inahin. Ito naman. Mga buntis lahat. 7 lang. 7, pang-8 yung may kaming pa na isa. Conventional lang, sir. Ang Conventional. para hindi magastos. Hindi magastos. Sa business kasi, dapat production ka muna bago ka magpagawa ng magagandang building. Diba? Yan ang sir. Yun yung strategy ko. Kasi kung iba, magpagawa ka, malaki yung kapital na gagastusin mo. Tapos pagdating mo sa production, wala ka ng pera na pang-sustain sa kanya. kanila. Kaya, budget lang. So, balance lang. Galing. Ito naman yung Borco na white Dorok, 10 months old. Nagamit mo na ito? Hindi pa nagamit. Ano yun, sir? Bakit ganun ang principle mo na huwag gastos agad? Para yung kapital mo, makaikot ka muna. Makaikot ka muna. Ngayon, pag nakaginansya, so, paggawa ng kulungan, ganyan. So ito, ginawa lang to, itong pond na to? Ginawa na namin to. Actually, yung Itik Pinas talaga na nakahanger, supposed to be nakahanger yan sila. Pure feeds. Sa akin naman, ginawa ko ng conventional din. Parang semi-pateros. Oo. Para less gastos din, sir? Para less gastos din. Tapos, 1/2 organic din yung pakain. Yung mga kohol, kangkong, ganyan. Tapos, 1/2 is feeds. Masarap. Masarap, okay? Masarap yan i-juice. Ilan ang population ng Itik Pinas mo, saan? Nag-try lang ako ng 150 na piraso. Pero, ang na-survive is nasa 90 lang. Pero okay naman kasi yung may itlog naman sila ng 90%. 80 to 90%. Saan mo na tutunan ng Itik Pinas? Sa YouTube. Okay. Then, May mga episode ako niyan eh. Sa akin, trial and error lang kasi. Pag nasa business ka, trial and error lang. Pag kumita, di kung saan yung kumikita. Doon. So marami ka ring benensyo? Yung maraming kita, ganun? Marami ka ring senbukan? Marami din. Dati nag-umpisa lang ako sa mga yung goldfish. Yung tinda-tinda ng goldfish. Maganda ngayon ang goldfish. Fighting fish, goldfish, yung mga nasa ngayon, hito na. Hito na. Hito, tilapia. Yung tilapia naman, pinamimigay lang sa Hindi ko binibenta. Gaano kalaki itong farm mo, Sir Derek? Nasa 1 hectare lang to. 1 hectare. Pero mukhang malaki. Hanggang saan? Hanggang doon pa? Hanggang doon lang sa yan. Yung may saging doon. Ayun. Hanggang doon sa... Ito rin ang dulo? Yan din ang dulo. Pero parang malaki. Ang laki pala ng 1 hectare eh. Kung malaki 1 hectare. Kung gusto maging productive, maraming mailagay dito. Ang kaganda nito, wala kang kapitbahay. Walang mga tao. Kaya okay din. At parang ikaw lang ang nagla-livestock dito? Livestock.
Meron naman yung iba, pero malayo. Kaya nang sa baboy, wala masyadong amoy, no? Kahit, gawa ng dun sa kulungan nila, may swimming pool. May swimming pool. Oo. Doon sila umiihi at saka doon din sila bumabawas. Walang dumi. Iba, may kunting baboy, maamoy na masyado. Dito sa amin, walang amoy. Ano pang makikita natin dyan? Wala na, mga puno na lang yan. Mga puno ng lansones, wala na. So yung yung Itik Pinas mo, bukod dun sa nakagala, ano pang ibang pakain mo? Kohol. Kuhol? Oh, yung galing sa mga fish pond dyan. Galing sa fish pond. Kohol, tapos kangkong, ganyan. Kangkong galing sa fish pond din? Galing sa fish pond din. Tapos haluin lang, lagyan ng feeds. Yun ang bibigay sa kanila. Yung laying mass. Nakakabawas ka doon sa commercial feeds? Commercial feeds. At saka mo talaga na healthy yung mga itik mo. So kailan ka nag-start mag-farming, Sir Dirk? Actually, year 2000. Pero umpisa muna sa hito. Hito talaga yung start mo. Then, 2023, umpisa ako sa baboy. 10 heads lang muna. Hanggang ngayon, dumami na. Hanggang sa nag-60 heads na ako. Tapos, Itik Pinas, January last year. Tapos, bago lang? Bago Wala lang. pang isang taon? Wala pang isang taon. Tapos may coming ako na tao dito. Na 200 pieces ngayong December 19. Tapos kambing, maganda din ang kambing kasi nag-umpisa lang ako sa 5. Oh. 4 na babae, 1 lalaki. So, yung kambing, mabilis manganak Madami. Tuloy-tuloy, no? Sir? Tuloy-tuloy. Every 5 months, sa isang taon, 2 beses nanganganak. So, yung kambing ko naman, minsan 3 ang anak. 3, 2. May lahi yung kambing mo, sir? Native lang. Native lang. Walang maintenance, wala kang isipin. Walang gastos, pero minsan, konsumisyon meron. Kasi? Mangain ng mga halaman dun sa kabilang farm. Ano po ito? Yung ulam natin yan, yung mga hito yan. Pinakaihaw ko sa tauhan ko. Parang staging area mo to? Minsan, pag nag-harvest kami, dito nilalagay. Anong pinapakain mo doon sa kambing mo? Wala. Yung mga damo Gala dito. lang dyan? Gala lang sila. Ayun doon, yung mga ayun sila. Ayun sila, nakakalat. Ang kambing, iwanan mo lang hayaan mo lang sila Wala. Siya yung naglilinis ng pilapil? Pilapil. Para hindi madamo? Oo. Parang napansin ko, sir, itong lugar mo maraming bato. Oo. Sabi nila, galing daw to sa Mount Apo, yung pumutok. Kaya daming bato. Kaya ito fish pond, hindi advisable na maraming bato kasi yung isda hindi masyadong lumalaki. Kaya dito, tilapia lang to. Tilapia to. Ito, kunti lang bato pero hito. Ito ay hito din. Ito, hito na to. Oo. Gusto mo pakainin natin. Sige sir, para makita natin. Dami. Oo, mga 3,000 to Anong na piraso. sizes nito, sir? Ha? Anong sizes na to? Nasa 7 to 8 inches na yung iba. Pero kwan pa lang to, 1 month and a half. 1 month. Starter feeds pa yung pinapakain ko. Ito yung parang hito barangay. Yung sa Los Amigos kasi paglabas mo dito, diyan sa highway maraming nagtitinda ng ng hito, tapos may mga restaurant din sa hito. So ang buyer mo ito yung mga nasa labas lang? Nasa labas at saka yung iba napupunta sa ibang bayan. Bakit parang may sir, puti? Yan yung tawag dito. Yung sa lahi na nila, may kasamang albino, yung mga parents. May puti din Parang may mutation siya. Pakita ko sa iyo mamaya pag yung parents nila. Yan yung pagkain doon. Mga breeder.
Normally, sir, ang hito mo, ilang months mo inaalagaan before marketable Ano? size? Kasi fingerlings yan ang bili ko, tag 2 inches, nasa 4 to 5 months. 4 to 5 months. Harvest na sila. Ilang Ang pieces per kilo? Minsan 3 pieces per kilo, minsan 4 pieces per kilo. Yun yung ideal size ideal. na gusto ng buyer. Gusto ng buyer. Medyo mainit lang dito sa ano. Ito tilapia, pero Ito tilapia. sana yung tilapia wala na. Ganito yan pag ano, pag Mainit na, sir. nag-fishing sila. Natakot to yung iba nandoon. Sir, every day nandito ka sa farm? Every day. Ito yung libangan ko. Libangan mo talaga. Kaysa sa bahay lang, nakatambay. Ito, mas malalaki to. Mas maliliit ito. Ay, mas maliliit. Mas maliit ito siya. So, less than a month to. Less than naman. Mabilis na sila, lumaki basta continuous yung, yung tubig. Kasi yung tubig nito parang palit ng palit eh. Tuwing kailan, sir, ang palit mo? Hindi, yan. Nakita mo yan, yung overflowing lang. Ano lang siya? overflowing Ito, lang siya. Tapos So, tuloy-tuloy. doon, tuloy-tuloy. So, may fresh water na source. Source. Tapos may exit ka rin, sir. Exit din. Kaya hindi siya tumataas yung tubig kasi may exit din doon. Sir, bakit green yung tubig? Dahil sa sa algae, Sa algae, sa ilalim. sa ilalim na. Di ba yung pinakita ko sa iyo na dugo? Yung dugo. Pagdating ng 3 days yun, magi-green yun lahat. Sa lalagyan ng maliliit na fingerlings. May pagkain na siya. Pagkain na ng mga maliliit. Nung nag-retire ka, sir, bakit ang unang naisip mong gawin ay hito? Wala. Ito lang kasi yung pinakamadali. Pinakamadali na alagaan. Itong place, sa kasamahan ko sa trabaho, active pa man siya ngayon. Sabi niya, sige, mag-ano ka muna doon sa farm. Rentahan mo lang yung farm ko. Okay. Dalawa kasi may-ari nito, pero puro ko kasamahan sa trabaho. I see. So, parehas rin nirentahan mo, sir? Mas okay ba yung magrenta kaysa sa bumili? Mas okay yung magrenta kaysa bumili. Kasi hindi mo man madadala sa, pag namatay tayo. Talagang mindset mo, may libangan ka lang, sir. May libangan lang. Oo. Pero kontrata ka ng 10 years, ganyan. So, after mo, ayaw mo na, give up mo na. Give up mo na. Ito, medyo Ito, malalaki na to. Malalaki-laki. Sa January yung harvest nito. Mga ano na to, 3 pieces na to. Hindi pa. 4. 5 pieces per kilo. Sa January to, harvest. Sir, nagsa-sizing ka rin? Nagsasizing din ng ng mga fingerlings. Pero itong mga malalaki, Ano, sinesegregate mo pa, hindi na? Segregate pa rin. Every month? Hindi, 2 beses lang ako nagsasizing. From dito, ganito kalaki. Ito, malilit to? Ito, maliit. Ilang inches na fingerlings to? 2 inches? 2 inches, 2 to 3 inches. Ito, na-sizing na to lahat. Yung may mga kapatid dito na malalaki din, may kapatid dito na maliliit din. Kaya lahat yan, 2 inches, 2 to 3 inches, ayan. Magkakasama? Magkakasama. Yung malalaki, 4 inches? Separate din Separate. sila. Ito O yung mas maliit, 1 inch, separate? Separate din. Kaya sizing yan sila lahat. Di pwedeng may malaki dito kasi uubusin niya yung uubusin niya yung maliliit. Kakainin niya. Kakainin niya. Nagkaka-cannibalize kasi ang hito. Kaya parehas lahat ng sizing. So yun yung first na sizing mo, yung fingerlings. Fingerlings. Kailan yung next na sizing mo, sir? Ito. Hindi. First to. Na-separate pag second siguro, mga ganong kalaki na. Yung pinagalingan natin kanina. Pinagalingan na. Diretso na yung final. Hanggang final na hanggang yun. final na yun. Hanggang sa ma-harvest na. Pag nag-harvest ka, one time? One time, lahat buo. Isang buong pan? Isang buong So may harvest ka, sir, monthly?
Dati monthly, pero ngayon, yung nakaraan bago lang eh. Last 2 weeks ago. Dito. Katatapos mo. Kaya malilito kasi bagong stock. Bagong stock. 2 weeks ako, nag-harvest ako. So pag nag-harvest ka na, ilang days ang aabutin bago ka mag-stock ng panibago? 3 days, pwede na. 3 days Oo, lang? lagyan mo na uli ng ano. So pagka-harvest mo, ilalagay mo na yung dugo, sir? Hindi. Pag ganito na kalaki, wala na dugo yan. Okay na, tubig na lang. Tubig na lang. Oo. Pero pag yung mga maliliit, from galing fry, yun, ilalagyan na ng dugo. Ayun. Yung fry. Oo. Baka may fry doon, papakita ko sa inyo, doon sa kabilang farm. Saan tayo next, sir? Saan ba tayo? Ano ang mga kapitbahay mo na to, sir? Oo, kapitbahay ko. Walang bakod yung farm? Wala bakuran. Wala maling magnanakaw dito. Walang magnanakaw dito? Wala magnanakaw. Mababait ang mga taga Mindanao. Oo. Kaya nga, sa Manila, wala. Ubus yan. Ubos. Ito, kahit di mo na bantayan, okay lang. So ito yung huling sizing. Ganito Na kalaki. to, hintayin na to na lumaki. Lumaki na hanggang Then sa harvest. na. Hanggang sa harvest. Luto na Sir, yun. dahil ang treatment mo dito sa farm ay libangan, hindi ka na-pressure. Oo. Hindi ka na-pressure kumita, ganyan. Oo. Ano lang, kaysa nakatambay ka sa bahay, mas maganda dito na lang mag-isip-isip kung anong inegosyo. Okay din, naka-sustain din, nakakaano din sa pamilya. Wag lang magka-isip, ganyan na ayun, malulugi. Wag lang yung mga disaster talaga. Disaster. Yun lang. So parang yung retirement mo, yun yung daily mo. Daily, oh. Ito, libangan. Libangan Kung may kita, bonus na yun. Bonus na yun. So, yun lang talaga. Pero marami pa akong project dito, baka mag-RTL pa ako ng yung mga manok. Ano manok? Mga puti? O puti, yung RTL. Laying, RTL, oh. Maganda rin yun. Ito, trial and error dito, yung mga itong pabo. Trial and error pa lang yan, bago pa lang. Nagkuha ako ng pair, tapos 12 yung napisa, 2 yung namatay. Lahat ng itlog napisa. Ito, bago pa lang to. Magkano naman ang rental ng lupa dito, sir? Ito, lahat 60,000 Per year. Per year na. Pwede na, no? Pwede na. 2 lang yan. 2 anakan lang ng baboy. Pwede na. May mga anakan ng... So yung baboy, 2 anakan, pang puhunan mo sa rental. Renta. The rest, kita mo to. Kita na. Sweldo ng tao, page, ganun. Ilan ang Ikot tao lang. mo dito, sir? 2. 2 sila. Tama lang yan. Tama lang. Actually, sobra na nga yan eh. Supposed to be, dapat 1 lang. Pero, maawa ka man kasi maraming alaga na. Kaya pwede yan 2. Dito sila natutulog. Dito na. Tig-isa sila ng bahay. Yung isa, pamilya dyan. May pamilya, kanya-kanyang pamilya sila. Yung isa, binata man to. Siya dito, sa taas. Pero pag umaga, dyan ako, dito ako nagtatambay, stay. Lang tayo. Sir? Mag-lunch na siguro tayo maya-maya. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.